Nagsimula ang Burnay o jar sa China noong 100 BC. Ito ay gawa sa clay, feldspar at quartz. Ang pinakamagandang Burnay sa China ay tinatawag na ornate vessels, ginawa noong 1300s noong kasalukuyang Ming Dynasty. Noong 6000 BC, natuklasan dito sa Pilipinas ang Burnay sa Sanga-Sanga Cave, Sulu at Laurenti Cave sa Cagayan. Sa ngayon, kasalukuyang ipinagpapatuloy ang kultura at tradisyon sa paggawa ng Burnay. Tulad na lamang dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, buhay pa din ang ganitong uri ng negosyo. Kasi yung klase niya, meron yung mga lumang Burnay at saka mga bagong Burnay. Yung mga bagong gawa, madaling masira. Compared doon sa luma na kahit na ibato yan, tadyakan o kahit napupukin pa yan ng kung ano, hindi nababasag. So yun yung palagay ko mahal yung ganong klase ngayon at yun ang hinahanap sa market ngayon. Di Burnay ni ket isa ti pagyanan ti suka, asin, ken isopo iti pagyanan ti danong mainumin ng dato maata na imas sa samsam iti danong na. From Abu Dhabi kami. Dati gumagamit kami ng Burnay. Kasi from Burnay, ang sarap ng tubig inumin. Hindi mo kailangang ilagay sa ref or parang fresh na fresh yung water. So talagang from nature yung water kapag sinerve mo sa mga bisita mo. Ngayon, ang nangyayari na ngayon sa amin sa Burnay, dinidisplay na lang namin, which is parang yun ang labasan ng tubig na iniinom. Gawa ang Burnay sa fine sand o anay sa salitang Ilocano. Bago ito huhulmahin, minamasa muna ito ng kalabaw. Ang proseso sa paggawa nito ay una, ang molding, paghuhulma sa bibilan o ang potter's wheel. Sunod ang drying, pagpapatuyo ng 2 araw at pagdidisenyo dito. Ang panghuli ay ang firing, pagluluto sa pugon na may init na 1,500 degrees Celsius. Ginagamit ang Burnay na imbakan. Ang Burnay din ay may iba't ibang hugis, laki at mga disenyo tulad ng paso at ashtrays. Matatagpuan ang nasabing living treasure of Ilocos Sur na ipinagmamalaki ng nasabing probinsya. Siya si Fidel Go, may dugong Chinese, 73 taong gulang. Galing sa pamilyang manilikha at negosyante, nakapangasawa ang kanyang ama ng Pilipinang taga-vegan at mula noon, kinalakhanan niya ang ganitong uri ng pamumuhay. Dumating ng 12 anyos ako, tuwing hapon naman nandito ako Babakasakaling makagawa ko ng isang jar na maliit. Pero tuwing hapon yon, basta pagkagaling ako sa eskwela, tuwing hapon, nandito lang ako sa Kamalig na sumusubok gumawa. Pagka nakikita ko nung father ko, nilalapitan ako at tinuturuan ako kung paano ko ginagawa, paano ko gagawin. 11 silang magkakapatid. Noong bata pa lamang siya sa edad na 17 taong gulang ay nagkaroon siya ng interes dito. Nagkataong 17 anas na, nahinto na ako sa pag-aral. Wala na akong interes Ngayon, sabi ng father ko, tumatanda ako. Kailangan mag-aral ka. Para sa ganon, matuto ka. Dahil sa nakahiligan na niyang gumawa ng Burnay, nailipad na ang kanyang pangarap na maging isang piloto. Sa pagtungtong niya ng second year high school sa edad na 17 ay nahinto siya sa kanyang pag-aaral. Nagsimula ang negosyo ng pamilyang Go noong taong 1922 at ipinamana ng kanyang ama sa kanya noong taong 1969 pagkatapos mamatay nito. Kaya ang iniwan ng father ko sa paggawa ng jar, mahalaga na sa akin. Kung dati ay na-expose sa ibang bansa, ngayon ay nagkaroon ng problema sa exportation o pagdadala at pagbibenta ng Burnay sa ibang bansa tulad ng Belgium, Poland, Australia, USA at iba pa. Dahil hindi lahat ng niluluto nilang Burnay ay napapakinabangan, merong nasisira na umaabot sa 30 to 50%. Pero pagkatapos yun, after the 9/11 attack, yun, wala nang export nagkaroon kami ng problema doon. Naapektuhan din kami.
Sa ngayon, nagkaroon ng kumpetensya sa produkto ng China at Pilipinas sa paggawa ng mga burnay tulad ng mga ceramics, mga burnay na mas mura pero mababa ang dekalidad, di gaya sa burnay ng Pilipinas na mas matibay at mas kapaki-pakinabang na gamitin at kayang umabot ng ilang taon. Tuloy pa rin sa pag-ikot ang buhay kahit anong problema ang dumating ay kayang lampasan at mapatunayan ang likas na galing, abilidad at pagiging malikhain ng mga Ilocano. Natututong bumangon at magsimula ng panibagong yugto ng buhay. Sa bawat pagsubok ang may kalakip na tagumpay, si Fidel Go bilang kilala na magbuburnay ay nakatanggap ng sari-saring parangal mula sa city government ng Vigan. Bilang pagbunyagi sa kanya, ang nasabing bayan ay nagbigay ng marker, tanda ng kanyang pagiging mahusay at nagbigay karangalan sa bayan. Ginawaran din siya ng Provincial Capital ng Ilocos Sur ng titulo Father Burgos Achievement Award at Living Treasure Award noong 2010. Napabilang din siya sa 100 Pilipino na manlilikha na binigyan ng Centennial Award na once-in-a-lifetime recognition para sa mga local artist ng Pilipinas. Ayon sa kanya, ang pinakamasayang araw sa buhay niya noong araw na pinarangalan siya ng Gawad Manlilikha ng Bayan o ang National Folk Artist ng TAL National Commission on Culture and Arts noong taong 1990. Pero lupa. Lupa yon. Yung pangatlong entry ko, more or less 14 inches tall, mga siguro 10 inches width nga yun. Tata, ngayon, ang dekorasyon ko sa gitna, yung pabilib na yon, ang inilagay ko doon yung mga Egyptian. Noong 1989 yun. Unang competition ko, provincial. Ako ang nanalo. Yun ang pinakamasaya sa buhay ko rin. Pangalawang compete, regional, ako pa rin ang nanalo. Number 1, pangatlong compete, yung national. Pero yung national, depende sa sinabi nung nag-interview sa akin, yung ballpen niya, tinuktok niya eh. Sabi, hindi pwede ito. Kasi, hindi ceramics to, bakal to, kanya. Kasi matining eh. Tining, bakal ito, hindi pwede, kanya. Hindi lupa lang yan, clay. Magiging clay to, hindi ah. Ang clay ganito, tignan nyo, walang tunog, kanya. Yung mga iba doon, yung mga entry doon. Kaso yung akin, matunog. Hindi, talaga ipinipilit na lang talaga ito, clay. Sabi nung mga judges, pag napatunayan yung clay yan, ito ang mananalo, napatunayan nila. Sabi, masaya. Dahil hindi rin nila buong akalain eh. Pati ako ah. Hindi ko sana, alam mo ba yun? Nung ako nabigyan ng award, may competition dati eh. Nakipag-compete din ako. Meron akong 2 tapayan na ganitong kalaki. Pero yung traditional set na yun, yung isang design, ear lang. May hawakan dito na maliit. Yung isa, parang tinahi, parang yung tapayan na yun nawarak, parang tinahi ko. Yun ang dekorasyon niya. Maganda nga, dinadayo kami rito para sa ganun na malalaman nila kung gaano naman kahirap yung gumawa ng jar. Kasi yung mga ibang bumibili na pakamahal daw eh. Sabi ko nga, mahal nga, pero napakahirap naman ng proseso nito eh. Naawardan na naman ko rito sa Kapitolyo.
inawardan ako. Living Treasure Award. Ginawad sa akin dito. Yung sa Kapitolyo, mismong governor tsaka si vice governor. Marami sila eh. Tsaka yung pangalawang award ko, yung Father Burgos Achievement Award. Kaya dalawa ang ibigay sa akin na award. Pinag-speech pa ako noon hindi ako marunong. Pamatayaw na alat, timulan pamatayaw, iti kay Manila, kinakakamitan na. Natang pamatayaw, napalago iti karagsak ko siya kinakala ti kakatwag, siya kinakabalik ng National Folk Artist Award. Nagpakuan na lang ako. Yung kung paano ko nakuha ang award ko noon, kwinanto ko na lang, pinalakpakan naman ako doon. Yun na lang, nagpa-dispensa naman ako sa kanila na hindi ako marunong talagang magtalumpati, lalo na sa mga maraming tao. Dahil na din sa pagiging tanyag niya sa kanyang negosyo sa paggawa ng Burnay, nilathala din siya sa isang pahayagan na Inquirer noong taong 2002 sa sulat ni June Balbin. Hanggang ngayon, patuloy pa rin binibisita ng mga turistang galing sa ibang bansa ang pagburnayan at patuloy pa rin tinatangkilik ang Burnay na gawa dito sa Vigan. Ang pagiging malikhain ay sadyang namamana at sa mga susunod na henerasyon, patuloy pa rin itong ipagmamalaki.